mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Binibining Chona. Bago ko po simulan ang aking pagtatalakay, ay ipakilala muna ang aking sarili. Ako nga po pala si Binibining Rowena Morelio Morino at ako nga po pala ang inatasang magtalakay sa unang bahagi ng aming topiko at ang topikong ito ay ang sitwasyong pangwika sa telebisyon na ayon sa isang manunulat o propesor na si Jomar Empaynado, ang sitwasyong pangwika sa telebisyon, ito ay tumutukoy sa anumang panlipunang pinomedal na paghulma at paggamit ng wika. At sumunod rin rito ang pahayag ng isa ring propesor na si Ryan Ateruza. Ito naman ay tumutukoy sa kung ano ang wikang ginagamit sa iba't ibang sektor ng lipunan at kung ano ang status ng pagkakagamit nito unang mamamayang naninirahan sa sinasabing lugar. Sa makatuwid, ang sitwasyong pangwika, ito ay tumutukoy sa pangyayaring nagaganap sa ating lipunan ngayon. Ito ay may kaugnayan sa patakaran sa wika at sa kinagisnan nating kultura bilang mga Filipino. Isinasaalang-alang din dito ang mga pag-aaral sa mga lingwistiko at kultura na pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino at ang mga sitwasyon sa paggamit ng wika natin. At ang kasaysayan ng sitwasyong pangwika sa telebisyon ay nagmula at nadiskubre ni Paul Gutler na siyang nagmungkahi at ipinalintin niya ang unang sistema na ang telebisyon na ang elektromekanikal noong 1884 at isinulat rin ni E. Campbell Swinton sa Nature noong 18 ng Hunyo 1908 at tinalakay ang kanilang konsepto tungkol sa elektroniko na ginagamit ang tubo na sinag na katode na inimbento ni Karin Ferdinand Broll. Nagbigay siya ng interview hinggil dito noong 1911 at nagrepresenta ng mga diagrama na si Kristo. Si Paul Gutler ang unang nagpamulat sa karamihan ng maging talamak ang telebisyon sa iba't ibang panig ng mundo na kinakailangan nating matutunang gamitin ang ating mga wika lalong-lalo na sa bansang Pilipinas, na kung saan kailangan nating pakinabangan ang bawat telebisyon sa kanya-kanyang mga pamayanan o tahanan ng bawat mamamayan para mapamulat o makagisna natin gamitin ang ating mga wika. Paul Gutler rin ang nagpahayag na ang telebisyon ang magsisilbing aparato nating lahat bilang mga mamamayan nang sa ganun ay matutunan nating pahalagahan at gamitin ang ating mga wika saan mang tayo panig ng mundo. Dahil ito, ang telebisyon ay naging talamak na sa kanya-kanyang mga mamamayan o sa bawat individual. Ito rin ang nagsisilbi nating gabay at pamamaraan sa pagpamulat sa ating lahat na importante ang pagpapahalaga sa ating wika, sapagkat dito natin mapapanood o sa telebisyon natin mapapanood ang pasikot-sikot ng pagpapahalaga sa sitwasyong pangwika sa telebisyon, sapagkat gabi-gabi, araw-araw nating napapanood sa telebisyon ang mga kung ano-anong bagay, lalong-lalo na sa mga balita o ipinapahayag na pagkat alam rin natin ngayon na talamak na sa ating henerasyon ang sinasabi nating mga telebisyon at lahat ng mga mamamayan ay may kanya-kanya na nito. At alam rin natin na sa telebisyon, sa pamamagitan ng telebisyon ay dito natin makakalap ang mga mahahalagang impormasyon na kinakailangan nating mabatid sa araw-araw. At dito lang po nagtatapos ang aking topiko na kung saan pinamagatang sitwasyong pangwika sa telebisyon. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Bea E. Balo, ang ikalawang tagapagtalata ng ikalawang pangkat. At ang tatalakayin ko po ay tungkol sa sitwasyong pangwika sa radyo at dyaryo. Ang radyo bilang isang medium ng komunikasyon ay naglalayong mabaybahagi ang mga kaganapan o pangyayari sa mundo sa isang malawak na sangkop nito. Higit sa naunuan nito ang bilang sa kamalayang panlipunan. Ang layunin ng paggamit ng radyo ay ang mga sumusunod. Una, nakakapaghatid ng napanahong balita. Ikalawa, nakakapaghatid ng mga musika napapanahon man o hindi. At ikatatlo, nakakapaghatid ng mga talakayan o puso ng bayan. At ang panghuli ay nakakapagbahagi ng opinyon hinggil sa isang paksa. Komentaryong panradyo.
Ayon kay Elena Botiken, Levy Coordinator, Zumix Radio ay isang pagbibigay ng oportunidad o pagkakataon sa mga kabataan sa pagpapahayag ng kanilang mga salubin at opinyon na may kaugnayan sa mga napanahong isyu o sa isyong kanilang napiling talakayin o pag-usapan. Ang pagbibigay naman ng opinyon, ayon naman kay Levy, ay malaking maitutulong sa mga kabataan upang higit na maging epektibo ang kanilang pagsasalita. Mga dapat tandaan bago sumulat ng isang dokumentaryong panradyo. Una, magsaliksik ng mga impormasyon. Ikalawa, huwag kalimutan banggitin ang mga personalidad na binanggit sa mga detalye upang ipakita ang kredibilidad ng isang sinulat at panghuli, magkaroon ng malinaw na pagpapasya sa paksa. Ang katangian ng isang tabloid ay sumusunod. Ang nagtataglay ng mga malaki na nagsumigaw ng mga headlines na nanaglayong maakit agad ang mga mambabasa. Karaniwang sinisyonal ang kanilaman ng nalalabas ng impormalidad. Huli, ang gamit ng mga salita ay hindi formal. Narito ang mga piling salita pahayag sa larangan ng radyo, airwaves. Una, ikalawa, answer. Ikatatlo, backtiming. Kaapat, amplifier. At ikalima, feedback. At ikaanim, frequency. Ikapito naman, interference. Ikawalo, open mic. Mixing, clutter, FM at AM. Ayon sa batay sa aking pananaliksik, ang sitwasyong pangwika sa radyo at dyaryo ay ang sitwasyong pangwika sa radyo at dyaryo ay isang mahalagang aspeto ng komunikasyon sa lipunan. Ang mga medium na ito ay malaking impluwensya sa pagbuo ng opinyon publiko at sa pagpapakalat ng impormasyon. Sa Pilipinas, ang pag-aawit ng wika sa mga radyo at dyaryo ay nagpapakita ng iba't ibang aspekto sa kultura, politika at lipunan. Una, sitwasyong sa radyo, wika at dialekto. Kadalasan gumagamit ng Filipino at ibang lokal na wika tulad ng Cebuano, Ilocano at Hiligaynon upang mas maabot ang mas malawak ng tagapakinig. Ikadalawa naman, sitwasyon sa dyaryo, wika at istelyo. Karaniwang gumagamit ng formal na Filipino o Ingles depende sa target na mambabasa. Ang mga dyaryo ay may mga seksyon na nakatuon sa balita, opinyon at kolum na naglaman ng analysis at komentaryo, balitas at impormasyon. Ang mga dyaryo ay nagbibigay ng mas malalim na pagtalakay sa mga isyu kumpara sa radyo na kadalasang mas mabilis. Ang mga investigate reports or feature articles ay nagbibigay ng masusing pag-aaral sa mga isyu ng lipunan. At sa huli, ang sitwasyong pangwika sa radyo at dyaryo ay patuloy na umunlad sa kabila ng mga hamon. Ang mga medium na ito ay manatitiling mahalaga sa pagbibigay ng impormasyon at paghubog ng opinyon sa lipunan. Ang tamang paggamit ng wika sa mga ito ay nagsisilbing tulay upang mas maunawaan ng mga tao ang mga isyu na kinakaharap ng kanilang komunidad at ng bansa. At yun lamang po. At sa huli, ako nga po pala si Bea A. Balo, ang ikalawang tagapagtalata ng ikalawang pangkat. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw sa lahat! Ako nga pala si Binibining Apo Mayadalit at ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang aking paksa na pinamagatang Sitwasyon ng Wika sa Larangan ng Pelikula. Ano nga ba ang sitwasyon ng ating wika pagdating sa pelikula? Kung pelikula ang ating pag-uusapan ay lalong-lalo na sa henerasyon natin ngayon ay masasabi ko talaga na marami ng tawang tumatangkilik sa ibang mga pelikula na gumagamit ng salitang English dahil marami ng mga banyagang pelikula na gumagamit ng wikang English na tinatangkilik ng ibang mga tao. Kagaya na lamang sa mga K-drama
Di ba, mga K-drama o Korean drama ay may mga sariling wika talaga silang ginagamit, di ba? Pero, kahit na may sarili silang wikang ginagamit, basta lamang sa isang pelikula, lagyan lamang ng subtitle na Ingles, ay tatangkilikin at tinatangkilik na yan ng mga tao, hindi ba? At kahit na yan ang nangyayari, ay hindi nagpapahuli ang ating mga Pilipinong pelikula. Dahil hanggang ngayon ay mas pinapalawak pa rin nila at mas pinapakilala nila ang ating salita, ang ating wikang pambansa na Filipino sa maraming tao. At yun ay ginagamit nila sa paraan sa mga pelikula dahil yun pa rin ang ginagamit na wika na pinapakita nila ang iba't ibang variety ng mga wika makikita sa pelikula na sinasalita ng mga karakter na naroon sa pelikula. Dumako naman tayo sa salitang pelikula. Ano nga ba ang salitang pelikula? Di ba ang pelikula is yung nakikita natin o napapanood natin ng mga pelikula sa mga television natin at kahit sa anong paraan para napapanood natin. Pero meron akong mga salita, 4 na salita na nangangahulugan na konektado sa salitang pelikula. Una na dito ang sine. Dahil kapag nagsasabi tayo ng pelikula, ay pwede din nating tawagin ang ating pelikula na sine. Dahil ang sine is yung din yung mga napapanood o na pinapalabas at nakikita natin sa mga telebisyon o kahit sa ano pang paraan, kahit sa ano pang mga bagay na pwede nating mapanood. Pangalawa is ang pinalahang tabing. Ito ay bahagi na ng pelikula dahil ito yung mga tao na nakikita natin, mga karakter o mga tauhan na nakikita natin sa telebisyon na gumagalaw, nagpapakita ng kilos, o kahit na mga imahe lamang nila na napakikita natin sa telebisyon ng mga pelikulang ating napapanood. Pangatlo ay ang sining. Ang sining dahil bilang anyo ng ating sining ang pelikula. Dahil sa pelikula, di ba dito ay pinapakita ng mga karakter o mga tauhan sa pelikula kung gaano sila kahusay, kung gaano sila kagaling, at kung gaano nila napabibigyan ng hustisya yung mga karakter na pinagbibidahan nila. Kaya, at yung mga emosyon nila na tayo ay naapektuhan din. At yun, kaya bahagi na ng sining ang pelikula. At ang panghuli o ang pang-apat ay ang industriya ng libangan. Hindi ba nagiging libangan na natin ng lahat ng tao ang pelikula dahil dito ay nasasayahan tayo nililibangan. Depende na lamang sa kung anong klase ng genre ng pelikula ang ating pinapanood, kung action ba, comedy, o mga drama na tayo mismo nakikitaan din o napapalabas din natin yung ating mga emosyon sa pamamagitan lang ng panonood ng mga pelikulang paborito natin. So, kaya yun yung mga 4 na mga salita na nangangahulugan sa pelikula. Dumako naman tayo sa kung ano nga ba ang layunin ng ating paksa ngayon, na kung ano nga ba ang gamit ng wika pagdating o pagsalarangan ng pelikula. Ito ay dahil nagiging gamit ng mga tauhan sa pelikula na napapanood natin, na nagagamit nila ito sa pagbibigay ng mga mensahe nila o sa pagpapahayag ng mga gusto nilang sabihin, sa pagbabato nila ng mga linya sa kapwa nila, mga tauhan na nandun sa pelikula. Kaya napaka-importante ng ating wika pagdating sa larangan ng pelikula dahil ito yung mga ginagamit nila. Ito yung ginagamit nila sa pagsasalita, ginagamit yung wika natin na nabibigyan tiin nila o napapatunayan talaga nila na magaling sila batay lamang sa pagsasalita nila ng wika, at yun ang ating pambansang wika o ating wikang pambansa. At ngayon, tatalakayin naman natin ang lingua franca. Bakit ba napabilang ang lingua franca sa ating paksa na paggamit ng wika pagdating sa larangan ng pelikula? Una, dahil di ba ang lingua franca ito ang ginagamit ng dalawa o higit pang maraming tao sa pakikipag-usap. Ng wika ginagamit ng mga tao sa pakikipag-usap kahit meron silang unang lingwaheng na natutunan nila galing sa kanilang mga buok na pinanggalingan. Halimbawa na lamang dito ang 2 taong nag-uusap na ang isa ay taga-Bicolano at isa ay Cebuano. Silang dalawa ay may mga pangunahin ng mga dialektong alam dahil sa lugar na pinanggaroonan nila. Pero dahil
para mas magkaintindihan silang dalawa, gumagamit sila ng lingua franca natin at yun ang lingua franca natin ay Filipino. Dahil doon sa lingua franca natin ay mas nagkakaintindihan at mas nagkakaunawaan ang lahat ng mga tao at mas mapapadali ang mga komunikasyon. At ihahalin tulad natin ito sa pelikula dahil di ba ang pelikula ay kahit na yung mga karakter o mga tauhan yan ay may iba't ibang dialekto ding alam dahil sa mga pinanggalingang lugar nila ay kailangan pa rin nilang salitain o sabihin ang ating lingua franca na Pilipino at yun dapat ang gamitin nila sa pelikulang mga ginagawa nila. Dahil dito mas mapapaunawaan ng mga taong manonood ang mga palabas na nandiyan sa pelikulang kanilang ginagawa. Dito mas nakakaintindi, mas naaalam ng mga tao kung ano nga ba ang pinupunto o ano nga ba ang meron dyan sa mga pelikulang pinapalabas nila para mas magkaintindihan. At ang panghuli naman sa paksang ito ay ang sitwasyon ng panwika sa pelikula. Meron akong tatlong inihanda ng mga sitwasyon na panwika sa pelikula. Una, ito ang medium na Filipino. Diba ang Filipino ay ang medium na natin o ang medium na sinasalita sa mga pelikula dahil ito ang ginagamit ng mga karakter o mga tauhan na nandun sa pelikula dahil pang mas magkaintindihan tayo dahil ito ang ating wikang pabasa kung kahit ito ang ginagamit ng mga karakter o mga tauhan sa pelikula na ginagamit nilang lingwahe para mas na ginagamit nila sa pagkikipagbatuhan nila ng mga mensahe sa mga kapwa nila karakter kung paano nila panindigan ang kanilang mga karakter sa pelikula. Ito ang kaya naging medium ang Filipino sa larangan ng pelikula dahil ito yung mga sinasalita nila na wika. At ang pangalawa naman, Ingles na pamagat. Diba? Napapansin nyo na ang mga wika, ang mga pelikulang Pilipino may mga Ingles na pamagat. Pero kahit na may Ingles na pamagat yan, ay ang mga tauhan pa din doon ay nagsasalita ng ating wikang pambansa na Pilipino kahit na Ingles ang pamagat nito. Napapayabong din napapaunat at napapanatili pa din ang pagiging pagka-Pilipino dahil sa ating wikang sinasabi doon kahit na Ingles ang mga pamagat ng mga pelikulang ito. At ang panghuli ay ang impluwensya ng wika. Diba malaki ang impluwensya ng wika sa atin lalong-lalo na sa mga pelikula dahil na-adapt natin o nakukuha natin ang kung ano yung mga naririnig at naaalam natin na i-impluwensyahan nito ang ating mga sarili. Natututo tayo kung ganyan pala magsalita kagaya na mo sa mga pelikulang may mga abogado, may mga guro o kahit na ano pa. Diba iba sila magsalita kung paano nila sabihin ang mga salitang sinasabi nila, kung paano nila idiin at may patunayan talaga na yan ang dapat salita. Diba na-influensyahan tayo na natututo tayo na ganun pala. Ganun pala mga pelikula, ganun pala bigkasin, ganun pala sabihin ang mga salitang iyon. At sa mga pelikulang Pilipino ay sana pag-ibungin pa at pagpalawakin at mas mapaunlad pa natin ang ating wikang Filipino upang ang ibang mga kultura naman at ibang mga tao ay matutunan man din sa ating lingwahe o sa ating wika dahil tayo, alam naman natin na tayo ay natututo sa ibang mga lingwahe dahil upang na rin para sa kaalaman natin. Hindi naman maging masama, pero wag naman sana natin kalimutan ang ating sariling wika. At yun, hanggang ngayon, dahil sa mga pelikula na gumagamit ng Pilipinong wika o ang ating wikang pambansa, mas napapaganda at mas napapalawa, umuunlad ang ating kaalaman. Mas maraming nakakaalam mismo sa ating wikang pambansa na Pilipino. Sa huli, naway may natutunan kayo sa paksang ito, ang paksang sitwasyon ng wika sa larangan ng pelikula. Sana may natutunan kayo kung paano ba napapahiyabong o napatutulungan ng pelikula na paunlarin ang ating wikang Filipino. Maraming salamat po. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Maria Flor Raisa May Labaw, ang susunod na mag-uulat.
Ang aking unang paksang tatalakayin ay patungkol sa pagpoproseso sa pagkuha ng impormasyon sa komunikasyon. Alam naman natin na ang komunikasyon ang pinakasusi sa pakikipag-ugnayan natin sa bawat isa. Kaya naman, narito ang isang halimbawa ng proseso ng komunikasyon na ginagamit simula pa noon. Makikita sa figura ang proseso ng komunikasyon. Ito ay simpleng pagpapakita ng daloy kung paano ipinoproseso ang payak na pakikipagkomunikasyon mula pa noon. Kinasasangkutan lamang ng tagapagpadala o tagahatid at tagatanggap. Ang mensahe ay isa sa mga elemento na siyang dala ng tagahatid patungo sa tagatanggap. Kung ang hatid na mensahe ay naiintindihan, ito ay magkakaroon ng gantihang mensahe hanggang sa matagumpay na maipahayag nila ang kanilang layunin. Halimbawa na lamang dito, kapag tayo ay nagsasagawa ng online class o tinatawag na pakikipag-ugnayan natin sa ating mga guro sa pamamagitan ng online platform katulad na lamang ng Zoom o G-Classroom. Sa ating pagkikipag-online class sa ating guro, hindi maiiwasan ang pagkawala ng signal na dahilan ng pagkaantala ng ating komunikasyon sa kanila. Maaring tayo ay nadidiskonekta o ano pa. Huwag natin kakalimutan na ang pinaka-importante sa proseso ng komunikasyon ay ang wika, dahil ito ang susing elemento sa tagumpay ng pakikipagkomunikasyon. Kaya naman, marapat lamang na patuloy na paunlarin sa pamamagitan ng paggamit nito sa eskolarling pakikipagtalastasan at sa anyong pasulat, lalo na sa pananaliksik. Mahalaga na magamit natin ang ating sariling wika o ang wikang Filipino maging sa ating pananaliksik. Kaya naman, dumako na tayo ngayon sa ating topikong ang pagkuha ng impormasyon sa saliksik. Katulad ng sinabi natin kanina, ang komunikasyon ay isang proseso ng pakikipag-ugnayan. At ayon kay Tumangan taong 1986, kadalasan nasusukat ang tagumpay o kabiguan ng isang tao ayon sa kahusayan niyang makipagtalastasan. Pakikipagtalastasan na may dalang wikang naiintindihan. Ang isang taong hindi marunong makipag-ugnayan sa kanyang kapwa ay madalas hindi natin naiintindihan, tama ba? Pero kung tayo ay marunong makipag-usap, marunong maipalabas ang ating damdamin, ang ating iniisip, at ang ating opinyon, ay mas naiintindihan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Sinasabi din dito na ang pakikipagtalastasan na may dalang wikang naiintindihan. Ibig sabihin, kapag tayo ay nakikipagtalastasan sa ating kapwa, ay mahalagang naiintindihan na ang wikang ating ginagamit. Kaya importanteng gamitin natin ang ating wikang Filipino dahil ito ang nakagisnang wikang pambansa ng ating bansang Pilipinas. Meron tayong tinatawag na Komisyon sa Wikang Filipino. Ang misyon nito ay may taguyod ang wikang Filipino. Napag-alaman na may 4 na adhikain ang inihahayag ngayon upang gawin ang wikang Filipino para sa mataas na anyo ng komunikasyon. Saliksik ang nakikita nilang solusyon para dito. Sinasabing saliksik sa Filipino ang mas magiging paraan upang mas maitaguyod at mapalawak ang wikang Filipino. Ang 4 na adhikain ay ang sumusunod. Una, Pagpapalaganap at pagpapaunlad ng wikang Filipino. Gamitin ang Filipino sa lahat para ng mas anyong mapaunlad pa ang pangkomunikasyon. wikang Filipino ay kinakailangan gamitin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Halimbawa na lamang sa pagkikipag-usap natin sa ating magulang, kaklase, guro, at kung sino paman. Sa pamamagitan ng paggamit ng ating sariling wika, mas nadedepen na ang ating pagka-Pilipino na ipapakita natin na tinatangkilik natin ang sariling atin, Pagpapaigting at pagpapalawig ng saliksik.
Gamitin ng Filipino sa akademiko at sa saliksik bilang mataas na uri ng pagsulat, gayon din sa formal na talakayan. Mas ginagamit ang wikang Ingles kaysa sa wikang Filipino, lalong-lalo na sa akademiko at saliksik. Iniisip nila na kapag Ingles ang kanilang ginagamit, ay mas mataas na uri ang kanilang pananaliksik o sinasabi pa na sila ay matalino. Ngunit ang nakasaad sa adhikain ng Komisyon sa Wikang Filipino ay kinakailangan natin gamitin ang wikang Filipino sa akademiko at saliksik bilang mataas na uri ng pagbasa at pagsulat. Sa pamamagitan nito ay mas na itataguyod natin ang wikang Filipino, mas na ipapakilala at napapaunlad natin ito. Buenos días, mi amore. Hey, how are you? Magandang araw, Binibini. Ang programang ito ay nagpapaalalang mahalin ang sariling wika, ang wikang Filipino. Ating pagpapatuloy, dumako na tayo sa ikatlong adhikain. Ito ay ang pagbuo, pagpapatupad at pagsubaybay ng patakarang pangwika. Ipatupad ng may ngipin ang mga batas pangwika upang mas matangkilik ito sa lahat ng mga mamamayang Pilipino na may pagmamahal at malasakit sa kanilang wikang kinagisnan. Ito, sinasabing ang proseso ng pagbuo ng patakarang pangwika ay nagsisimula sa isang komprehensibong pag-aaral ng kasalukuyang sitwasyon ng wika sa bansa. Kailangan itong tukuyin ang mga pangunahing isyu at hamon na kinakaharap ng wikang Filipino at iba pang katutubong wika. Ang mga nakalap na impormasyon ay gagamitin upang makabuo ng mga konkretong hakbangin at layunin para sa pagpapaunlad ng wika. Ito ay kailangang maisama sa isang dokumento ng patakaran na may malinaw na mga probisyon at mekanismo para sa implementasyon. Upang maging epektibo ang isang patakarang pangwika, kinakailangan itong ipatupad ng may ngipin, ibig sabihin mayroong mga konkretong aksyon at mekanismo upang masiguro ang pagsunod dito. Halimbawa, ang pagpapatupad ng mga batas patungkol sa ating wika. Kailangang magtalaga ng mga mekanismo para sa patuloy na pagmonitor at pagsusuri ng epekto ng patakaran. Maaaring magsagawa ng mga survey, pag-aaral at konsultasyon sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mahalaga ring pag-aralan ng mga datos at resulta upang malaman kung ano ang mga bahagi ng patakaran ang kailangang baguhin o pagbutihin. Apat na adhikain ay ang pagpapalakas ng serbisyong institusyonal. Isulong ang Filipino sa lahat ng antas ng edukasyon upang ito ay makilala at mapahalagahan ng maayos ng mga bagong sibol na lahing Pilipino. Ang layunin ng adhikain ito ay mas mapalalim at mapalawak ang paggamit ng Filipino bilang wikang pagturo at komunikasyon sa mga paaralan. Sa pamamagitan nito, ang mga mag-aaral ay mas matututo at mas magiging bihasa sa kanilang sariling wika, na isang mahalagang bahagi ng kanilang identidad bilang Pilipino. Ito ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang bawat Pilipino, lalo na ang mga kabataan, ay handang-handa na harapin ang hinaharap ng may tiwala at pagmamalaki sa kanilang pagkakakilanlan. Ang maingat at maayos na pagkuha ng impormasyon at ang paggamit ng Filipino sa pananaliksik ay nagdudulot ng mas makabuluhang kontribusyon sa pagtaguyod ng wika at kultura ng Pilipinas. Ang apat na makrong kasanayan sa komunikasyon, katulad ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa,
at pagsulat ay pawang mahalaga sa proseso ng pag-aaral at pananaliksik na naglalayong maghatid ng katiyakan at kaalaman sa lipunan. Yan lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Muli ako si Maria Floriza May Labaw, ang inyong lingkod. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po yung susunod na mag-uulat. Ang aking po iulat ngayon ay ang pagpili ng batis ng impormasyon. Ano nga ba ang batis na impormasyon? Ang batis na impormasyon ay pinagmula ng mga kaalaman na nakalap mula sa mga nabasa, narinig, napapanood, o nararamdaman na proseso ayon sa sariling karanasan. Ito ay maituturing ding representasyon at interpretasyon. Ang batis po or source ay kadalasan alam natin bilang mga references, mga link na nakikita natin ngayon sa website. Kasama na din sa batis na impormasyon ang mga libro at iba pang babasahin, telebisyon at radyo dahil makakuha rin din tayo dito ng impormasyon. Kaya lang, tayo ang magproseso kung ano nga ba ang pagbibigay nating pangangahulugan sa mga iyon. Dahil ito ay maituturing din nating representasyon or interpretasyon, magbibigay tayo ng pansarili nating representasyon or interpretasyon sa mga impormasyon na nakukuha natin sa iba't ibang batis or source. Mga batis na madaling pagkunan ng impormasyon. Una ay ang internet. Ang internet ang pinakamadaling batis na mapupuntahan ng mga mananaliksik sa ngayon. Yes, true na ang internet is pinakamadali guide nato kung napagkukunan ng batis or source. Labi na sa mga idea about sa mga schools, sa mga unugdakan, di ba nga ito kita magdaganan sa internet. Pangalawa ay aaklat. Ito ay hanguan na magandang pagkunan ng mga impormasyon dahil siguradong mapagkatiwalaan ng mga author nito katulad ng mga limbag na aklatan sa aklatan, diksyonaryo, encyclopedia, almaknak at atlas. So, an aklat sad is pinakamadayaw sab naton na pagkukunan ng batis or source kay kami gani mismo hindi kami gakuha ng amo i-report sa iyo. Tapos an aklat sab is iya gayud himay-himayon kung unay meaning nan niyaon, kung unay mga halimbawa amo gayud siyaan ka dayaw sa aklat. Marami pang mga batis na pagkukunan natin ng mga impormasyon. Katulad na lamang ng mga dyaryo at magazine. Gi-highlight ko da lamang ang internet o ang aklat. Kay amada sa dato madali-dali paghanap ng mga source. Tapos, ang dyaryo sagod og magazine is panagsadaka nato kuman siya makitaan paliton kundi makitaan paliton ta sa guide sa tindahan. Tapos yay pasab kuan an maritis ba is kuan ba yan siya part ba yan siya na mga source yung lapas bitaw amo dito na ko report. Maraming salamat sa panonood o God bless. Magandang araw sa inyong lahat mga binibini at Ginoo. Ako nga po pala si Jeline A. Serrano at ang isasalaysay ko ngayon ay patungkol sa pagbabasa at pananaliksik ng impormasyon. Ang mga layunin ay malaman ang iba't ibang kahulugan ng pananaliksik, maipaliwanag kung ano ang pananaliksik at matukoy ang dalawang uri ng pagbabasa. Maraming mababasang pagpapakahulugan ng salitang pananaliksik. Iba't ibang paraan ng pagkakalahad gamit ang mga terminong nais na iangkop sa kanilang paniniwalang kasangkapan sa pagbibigay ng malaman na definisyon. Ngunit, kung ito'y susuriin, may makikita namang common ng mga diwa nito. Subukan nating suriin ang mga pangkahulugan ng iba't ibang talubhasa sa salin ni Bernalis et al. 2018 nitong mga sumusunod. Ayon kay Good 1963, ang pananaliksik ay isang maingat, kritikal at disiplinadong inquiry sa pamamagitan ng iba't ibang teknik at paraan batay sa kalikasan at kalagayan ng natutukoy na suliranin tungo sa klarifikasyon at resolusyon nito. Ayon kay Carter V. Good noong 1963, ang halimbawa ng operational definition ay ang pagbigay ng malinaw at tiyak na mga paliwanag kung paano sinusukat o ginagamit ang isang konsepto sa pananaliksik. Halimbawa,
Kung pag-aaralan ang pagganap ng estudyante, maaari itong operasyonal na i-define sa pamamagitan ng marka o pagsusulit o GPA. Ang ganitong klaseng definasyon ay mahalaga sa pananaliksik upang masiguro na ang mga konsepto ay may tiyak na kahulugan at paraan ng pagsukat na mauunawaan ng lahat. Ayon naman kay Aquino 1974, ang pananaliksik ay isang sistematikong paghahanap sa mga mahahalagang impormasyon hingil sa isang tiyak na paksa o suliranin. Ayon kay Aquino, itumutukoy sa ilang mga pananaw at pahayag ni Dr. Felipe Landa Jocano, isang kilalang antropologo at dalubhasa sa kulturang Pilipino. Nasinipi sa aklat isinulat ni Aquino noong 1974. Halimbawa na lamang sa pananaw sa kulturang Pilipino. Mahalaga ang pagpapahalaga sa mga tradisyong Pilipino. Sinabi naman ni Manuel at ni Del, 1976, ang pananaliksik ay isang proseso ng pangangalap ng mga datos o impormasyon upang malutas ang isang partikular na suliranin sa isang scientifikong pamamaraan. Si Manuel at si Midel ay kilala sa kanilang mga pag-aaral tungkol sa pagbasa, partikular na proseso at estratehiya nito. Isa sa mga binanggit nila ay ang bottom-up at ang bottom-down na mga proseso sa pagbabasa. Halimbawa ng bottom-up na proseso, sa ganitong proseso, inuuna ng mga mambabasa ang pagkikilala sa mga tunog ng letra, pagbuo ng salita, at pagsasama-sama ng mga salita upang makabuo ng pangungusap. Halimbawa, ang isang bata na natututo pa lamang bumasa ay magsisimula sa pagbigkas ng bawat letra tulad ng B, A, H, A, Y para mabuo ang salitang bahay. Halimbawa naman ng bottom-down na proseso. Ginagamit ng mga mambabasa ang kanyang mga dating kaalaman o karanasan upang maintindihan ang teksto. Halimbawa, kung isang tao ay nagbabasa tungkol sa pagluluto ng sinigang, maaari niyang gamitin ang kanyang kaalaman tungkol sa mga sangkap at proseso ng pagluluto upang mas madaling maintindihan ang mga detalyeng binasa niya. Mula naman kay Pre 1966, ang pananaliksik ay isang sistematikong pag-aaral o investigasyon ng isang bagay sa layuning masagot ang mga katanungan ng isang mananaliksik. Ayon kay Prel, ang pananaliksik ay isang sistematikong pag-aaral o investigasyon na may layuning sagutin ang mga tanong ng isang mananaliksik. Halimbawa na lamang ng isang pag-aaral sa epekto ng online learning sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya. Sa pag-aaral na ito, sinisiyasat ng mga mananaliksik kung paano nakaapekto ang online na paraan ng pag-aaral sa mga estudyante. Partikular sa kanilang academic performance, ang pananaliksik na ito ay naglalayong matukoy kung may mga benepisyong dulot ng online learning at kung paano ito makatutulong sa pagbuo ng mas epektibong mga pamamaraan ng pagtuturo sa hinaharap. Dagdag pa ni na E. at G.W. 1973, ang pananaliksik ay isang pagtangka upang makuha ang mga solusyon. Ayon kina E. at G.W. ang kanilang pag-aaral ay nakapokus sa sistematikong pamamaraan ng pagkalap ng datos sa pananaliksik, kasama ang konsepto ng pagiging objektibo at mahigpit sa pagkolekta at pag-aanalisa ng datos, tulad na lamang sa sistema ng pagkalap ng datos sa isang komunidad. Halimbawa, sa isang pag-aaral tungkol sa kalusugan ng mga residente sa isang komunidad, maaaring magamit ang mga prinsipyo ni Tracy sa pagbuo ng structured na survey o structured na panayam. Sa ganitong paraan, natitiyak ng bawat tanong ay nakaangkla sa layunin ng pananaliksik at ang mga sagot ay madaling maisaayos sa paraang masusukat at masusuri ng maayos. At dagdag naman ni Simorlan 1979 sa kanyang pagpapakahulugan ng pananaliksik na ito ay isang gawaing mapanuri at kritikal na pag-aaral ukol sa isyu, konsepto at problema. Ang pagpapakahulugan sa pananaliksik bilang isang mapanuri at kritikal na pag-aaral ukol sa isyu at konsepto at problema ay pangangahulugang
Ang pananaliksik ay masusing pagsusuri at pagsusuri na may layuning maintindihan ang mas malalim na konteksto o kalikasan ng isang bagay. Halimbawa nito ay ang pananaliksik ukol sa epekto ng social media sa mental health ng kabataan. Sa pananaliksik na ito, maingat na sinusuri ang mga artikulo, case study at iba pang datos na may kinalaman sa kung paano nakakaapekto ang social media sa pag-iisip, emosyon at behavior ng kabataan. Ang mananaliksik ay nagtatala ng mga posibleng epekto tulad ng pagtaas ng depresyon at anxiety, at tinitingnan din nila ang mga paraan para mas mabawasan ang negatibong epekto nito. Sa ganitong halimbawa, nakikita ang pananaliksik bilang isang kritikal at mapanuring pag-aaral na hindi lamang naglalahad ng impormasyon, kundi nagbibigay daan din sa mga malalim na pangunawa at posibleng solusyon sa problema. May dalawang uri ng pagbasa na ginawa sa isang masinop na pananaliksik. Una ay ang skimming o pinaraanang pagbasa ay ang pinakamabilis na pagbasa. Ginawa ito sa pagpili ng aklat o magasin, sa pagtingin ng paksa o kabanata sa isang aklat bago ito basahin ng tuluyan, sa paghahanap ng tamang artikulo sa pananaliksik, pagkuha ng pangkalahatang impresyon na nilalaman at iba pa. Ang skimming naman, ito ay mabilisan ang paggalaw ng mga mata sa paghahanap ng pangkalahatang kaisipan na impormasyon. Pangalawa ay ang scanning. Ito ay ang paghahanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina. Dito, hindi hinahangad na makuha ang kaisipan o pangunahing ideya ng sumulat o may akda. Ang ibig sabihin naman ng scanning, hinahanap niya ang tiyak na impormasyon o sagot sa tiyak na tanong. Ang skimming at scanning ay magkatulad sila sa pamamagitan ng hindi binabasa lahat ng buong aklat. Ako si Dimple E. Fernandez at ito ang aking tatalakayin, ang pagbubuod at pag-uugnay ng impormasyon. Maraming gawain sa akademya ang nangangailangan ng masusing pagbasa, panunood, pagsasalita, pakikinig at pagsulat. Sa paraan ng pagbabahagi, kinakailangan ng magpapaikli upang ang mga pangunahing ideya at pagkakaugnay-ugnay ng mga ito ay mahalagang maipahayag ng malinaw at maayos. Iba-iba ang paraan ng pagbubuod upang mag-ugnay ng impormasyon at ideya kaugnay ng paksa. Ang pag-uugnay ng impormasyon ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng sumusunod na mga paraan. Lesson MC 2017. Una, lagom. Isang buod o synopsis, uri ng pinaikling bersyon ng isang panulat. Taglay nito ang pangunahing ideya ng panulat ng may bahagyang pagdetalye upang makapagbigay ng pangkalahatang ideya sa tinatalakay na paksa. O ang lagom, ito ay pangkalahatang ideya ng panulat tulad ng isang kwento, sanaysay o artikulo. Ito ang iilan sa mga halimbawa ng lagom. Pangalawa, hawig or paraphrase. Ang isang uri ng dokumentasyong pananaliksik o pangangalap ng mga impormasyon na mabilisang pagbasa at may pangunawa sa binasa upang mailipat ang ideya sa alimang bersyon o paraan ng pagkasabi. Ang hawig, ito ay isang dokumentasyon or ito ay proseso ng pagpapahayag ng isang ideya o konsepto sa ibang paraan ng pagkasabi or parehong nagpapahayag ng ideya ngunit ginagamit ang ibang mga salita. Pangatlo, synthesis. Ang pagsusumama ng mahahalagang paksang tinatalakay ng isang akda. Ang synthesis, ito ay proseso ng pagsama-sama ng iba't ibang mga ideya upang makabuo ng isang bagong ideya. Pang-apat, précis. Ang salitang press ay mula sa wikang Pranses
na ang ibig sabihin ay front or top-down statement. Ito ay isang tiyak na paglalahad ng mahahalagang ideya ng isang mahabang prosa o verse gamit ang sariling wika at sariling salita na nagbabasa. Kapag sinabi natin front or top-down statement, ito ay summarize lamang or ito ay naglalaman ng mga mahahalagang ideya ng orihinal na teksto, ngunit mas maikli at mas tiyak at hindi nagbibigay ng sariling opinyon o interpretasyon ng magbabasa. Panglima, tuwirang sipi. Ito ang pinakamadaling paraan ng pangangalap ng impormasyon. Ito ay kukopyahin lamang ang tuwirang sipi nang walang pagbabago ng ang mga impormasyon. Halimbawa, kung sa online, nang makikita mo sa online, ito ay ikaka-copy paste mo lang at mapadali yung pagkuha mo at malinaw ang pagkuha ng impormasyon. Magandang araw. Ngayon, dumako naman tayo sa pagbubuo na sariling pag-usuri ng impormasyon. Sa iyong pagbabasa, lagi isalang-alang ang tatlong batayan kung valid, panipaniwala, mga ideya, pananaw sa inilahad sa teksto. Tandaan na katulad ng mga ito ay mga layang tumingin na sinat. Tayo malayang makinig, hindi lahat makikita at maririnig ay may katotohanan. Mabele 2011. Magabayan tayo sa pagkuha ng impormasyon bilang pagdodokumentasyon. Sa isip natin ang mga ganitong katanungan. Sino ang katawan ng tao nagpapayag ng ideya? Dito, katawan ng tao nagpapayag ng ideya ay tumutukoy sa kanyang personalidad, karanasan at layunin na maaari na makaapekto sa pagpapayag ng ideya. Taong ito ay maaaring isang eksperto o ordinaryong tao. Ang kanyang pananaw at karanasan bibigay ng step at kredibilidad sa ideya ay pinapahayag. Pangalawa, may katapatan at kakayahanan ba siya upang ipahayag ito? Katapatan at kakayahanan ng taong nagpapahayag ng ideya ay mahalaga upang tiyakin ang kredibilidad ng kanyang kapahayag. Ang katapatan ay tumutukoy sa pagiging tapat at tumpok na impormasyon ng kanyang ibinabahagi, habang ang kakayahan ay nagpapakita ng kaalaman, karanasan o kasanayan ng tao sa bagsak. Pangatlo, saan nanggaling ang kanyang ideya o may katwiran ba siyang patayan para sabihin ito? Ang ideya ng isang tao ay maaaring manggaling sa iba't ibang pinagmulan tulad ng personal na karanasan, pananaliksik, obserbasyon o mga tao mula sa iba pang eksperto. Maliban sa suring tanong, banggit sa itaas sa pagdodokumentasyon, maaari ding sundin ang mga sumusunod. Una, pagkilala ng datos o impormasyon. Ang pagkilala ng datos o impormasyon ay isang proseso ng pagsusuri at tumutukoy sa mga tamang datos o impormasyon na halaga at na isang paksa. Pangalawa, paglalatag ng katotohanan ng ebidensya. Ang paglalatag ng katotohanan ng ebidensya ay ang proseso ng pagpapakita o paglalatag ng mga konkretong ebidensya upang patunayan ang isang ideya o pahayag. Maaaring ito ay mga estadistika, testimonya, eksperimento o mga dokumento na sumusuporta sa isang argumento na nagpapatibay ng kredibilidad at bisa ng ideya. Pangatlo, pagbibigay ng cross-reference sa loob ng papel. Ang cross-referencing sa loob ng papel ay pagbibigay ng sanggunian o mga link sa iba pang bahagi ng iyong isinasagawang pagsusuri o dokumento. Pagbubuo ng sariling pagsusuri ng impormasyon. Narito ang halimbawa ng sariling pagsusuri ng impormasyon. Paksa. Epekto ng social media sa kabataan. Pagsusuri. Sa kasalukuyan, malaki ang papel ng social media sa buhay ng kabataan. Batay sa mga mag-aaral, kabubuo ng mga pangunahing epekto nito. Una, positibong epekto. Komunikasyon. Pinadali nito ang pagkikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya, lalo na sa mga malalayong lugar.
Pangalawa, negatibong epekto, mental health. Maraming kabataan ang nagiging biktima ng cyberbullying na nagdudulot ng anxiety at depression. Pagkawala ng pansin, ng sobrang paggamit ng social media ay nagresulta sa pagbaba ng atensyon sa tradisyonal na aktibidad tulad ng pagbabasa sa mga personal. Konklusyon, mahalaga ang pag-iintindi sa balansing epekto ng social media. Dapat tayong mapanuri sa paggamit nito upang mas mapabuti ang karanasan ng mga kabataan sa digital na mundo. Makakatulong ito sa mga magulang, guro at mga kabataan mismo na gumawa ng hakbang upang maiwasan ang mga negatibong epekto habang pinapakinabangan ang benepisyo nito. Ang pagbuo ng saring impormasyon ay isang mahalagang proseso na naglalahing susing suriin ng mga datos. Yan naman po. Dumako na tayo sa mga bahagi ng pananaliksik. Ang mga nakalahad na bahagi ng pananaliksik ay ilan lamang sa pinakaprimarya na sundin sa pagbuo ng isang papel pananaliksik. Kung sa Ingles, matawag itong IMRAD format na mayroong ding introduction, methodology, results, at discussion at panghuling pahina ang sanggunian. Sa isang pamanahong papel o thesis ng kolehiyo ay mga kabanata na isinaalang-alang sa pag-aayos ng mga bahagi ng buong thesis o pananaliksik. Sa kultura ng Pilipino, nagkaroon ng format sa 5 kabanata, ngunit sa ibang mga asignatura gaya ng Ingles, mayroon lamang itong 4 na kabanata. Sa pagkakataon ng aralin, gawain, ay mainam na simpleng bahagi lamang ang taglay ng isang output na pananaliksik. At narito ang mga sumusunod. Ang una ay panimula. Taglay nito ang rasyonal na dahilan kung bakit isinasagawa ang pananaliksik. Dito ipinapahayag ang mga layunin at kahalagahan ng pag-aaral. Ipinapaliwanag din dito ang saklaw at limitasyon ng pag-aaral, batayang konsepto o kaugnay na literatura, at kung paano isasagawa ang pag-aaral o metodolohiya. Inilalahad na rin dito ang pananaliksik na gagamitin at paano titipunin ang mga datos. Ang ikalawang bahagi naman ay ang katawan o nilalaman. Dito inilalahad ang mga natuklasan sa pagsasaliksik. Maaaring gumamit ng sari-saring pantulong visual gaya ng chart, mapa, graph at talahayanan sa pagpapaliwanag ng resulta na natuklasan sa pag-aaral at pananaliksik. Ang ikatlong bahagi naman ay ang wakas o konklusyon. Ginagawa ito sa paglalagom ng resulta ng pag-aaral, paglalahat o pagbibigay ng konklusyon. Nakapaloob din dito ang rekomendasyon ukol sa maaari pang gawin kaugnay ng pag-aaral, tulad ng pag-aaral para malinawan pa ang ilang issue na hindi lubhang nalutas sa pag-aaral. Sa panghuling bahagi naman ay ang bibliography o talasanggunian. Talaan ito ng mga libro, magasin, periodiko, at iba pang sanggunian na ginamit sa pag-aaral o pananaliksik. Sa bahaging ito, ipinapakita ng mananaliksik ang lahat ng mga libro at pang-sangguniang ginamit at nakatulong sa gunawa ng pag-aaral at saliksik. Yun lamang po ang lahat. Maraming salamat. Nawa ay may natutunan kayo mula sa aming grupo.